Ilang araw bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court, may mga bago na namang pangalan sa tinaguriang Budol Gang o ang mga nakatanggap umano ng confidential funds ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Sandro Ochona. Wala po sa mga chichirya names tulad ni Mary Grace Piatos, lumutang naman ngayon ang mga pangalan na apelyido ng mga kasalukuyang senador, congressman at bantog na bake shop na sinasabing nakinabang sa confidential funds ni VP Sara. Ibinunyag ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang mga pangalang nasa listahan tulad ng Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Hontiveros, Christine Applegate Estrada at Denise Tanya Escudero. Kasama rin sa listahan ng umano'y OVP Confidential Fund beneficiaries ang mga pangalang Cador Adrian Contis, Chris Solon at Paul M. Solon na apelyido ni Sarangani Representative Steve Chongbian. Makikita po natin as submitted to the Committee on Good Government na itong mga pangalan na po na to na-verify po at ganun pa rin po ang sitwasyon. Wala pong records from the PSA, wala pong marriage, wala pong death, saka wala pong birth certificate. Hanggang sa Senado po ay hindi pinalampas nitong Budol Gang. Pambihira na dami pa yung apelyido ng ating mga esteemed na senador. Ganyan po kagarapal ang listahan na supposed to be beneficiaries ng OVP confidential funds. Nauna na ring lumutang ang mga pangalang Marian Rivera at Chel Jokno sa listahan na binusisi ng Commission on Audit. Git ni Ortega, hindi maituturing na simpleng pagkakamali dahil sa dami ng anyay mga peking pangalan na ginamit. Kaya lumalabas na isa itong sistematikong paraan para itago ang mga questionabling paggasta sa confidential funds. Public funds ang pinag-uusapan. Kung wala silang mapakitang ebidensya na tunay ang mga taong to, mas magiging matibay ang ebidensya laban sa impeachment. Paliwanag pa ni Ortega, batay sa Joint Circular 2015-01 ng Department of Budget and Management o ang guidelines sa paggamit ng confidential funds, ang ahensyang gagamit ng mga alias ay kailangan magsumite ng selyadong dokumentasyon na nagbibigay ng tunay na pagkakakilanlan ng ginamit ng alias. Kapag sunod-sunod ang mga kahina-hinalang pangalan mula Chichirya hanggang Senado, mukhang nagplano lang talaga na itago at kung saan napunta ang pera ng taong bayan. 500 million pesos in confidential funds ang natanggap ng opisina ng bise mula December 2022 hanggang September 2023. Kasama niyan ang 125 million na sinasabing ginastos sa loob ng 11 araw ayon sa COA. Batay din sa record ng COA, ginastos ni VP Sara ang 112.5 million confidential funds ng Department of Education mula January hanggang September 2023 noong siya ay kalihim pa ng ahensya. Ibinunyag naman ni Manila Representative Joel Chua, chairman ng House Committee on Good Government and Accountability, na 405 sa 677 na pangalang nakalista bilang benepisyaryo ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara ay napatunayan ding walang birth record. Dahil sa mga nadidiskubre sa Kamara, tingin ng mga kongresista masyado nang mabigat ang ebidensya para hindi ito matalakay sa napipintong impeachment trial ni Vice President Duterte. Para sa agenda, Sandro Ochona, Billionario News Channel.